Welcome sa aking YouTube channel, Sir MTV. At sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang mga kasanayan kailangan na sa pag-aaral ng contemporaryong issue. Unahin ko ang pagkakaiba ng primarya at sekundaryang sanggunian. Okay, kung interesado ka malaman ng mga bagay na ito, samahan mo ako 5 minutes lang. Ang primaryang sanggunian ay tumutukoy sa mga original na tala. Ito yung mga original data ng mga pangyayaring isinulat o ginawa ng mga taong nakaranas nito. So, sa madaling salita, ang primaryang sanggunian ay ang mga data o datos o ito ay pahayag ng mga taong nakasaksi ng pangyayari. Original, galing sa salitang original. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sulat, journal, mga dokumento, picture. Yan, kasama yan dyan. Mga talambuhay, talumpati. Yan ang mga halimbawa ng primaryang sanggunian. So mahalaga ito sa pag-aaral ng contemporaryong issues. Saan nga ba nanggagaling ang impormasyon? Ito ba ay sa primaryang sanggunian? Ito ba ay dun sa mismong nakasaksi ng nangyari? O ito ay kwento lamang sa kanya? Okay? So ano naman ang sekundaryang sanggunian? Ito naman ay tumutukoy sa interpretasyon o impormasyon batay sa primaryang sanggunian na isinulat ng mga taong hindi nakaranas ng pangyayari o hindi mismo siya ang saksi doon sa pangyayari. Kinuwento lamang sa kanya nung primaryang sanggunian. So ang sekundarya ay kwento lamang yan ng mga taong hindi nakasaksi ng pangyayari. Halimbawa, napalaban si Nanay Dionisia ng suntukan sa Jensan, nakita ko, ako ang primaryang sanggunian. Ikinuwento ko naman sa iyo at ikinuwento mo sa kaibigan mo, ikaw naman ang sekundaryang sanggunian. So tandaan natin lagi na ang primaryang sanggunian ay may limitasyon. Ganon din naman ang sekundaryang sanggunian ay may limitasyon. Hindi lahat ng taong nakasaksi ng pangyayari ay sakto ang kanyang may ikwento sa kanyang kapwa. Halimbawa, bingi-bingihin siya, mahina ang pandinig. So, hindi lahat ng, hindi accurate baga, hindi sakto yung pagkakakwento ng taong nakasaksi ng pangyayari. Dahil may mga limitasyon, mahina ang pandinig, malabo ang mata, o apektado rin ito ng kanyang damdamin. Kung siya ay may kino-cover up, may pinagtatakpan siya doon sa nangyari. So, ang kwento ay hindi yan talaga 100% na totoo. May limitasyon yan lagi. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng primarya at sekundaryang sanggunian na maaaring makatulong sa atin sa pag-aaral ng contemporaryong issue. Titingnan natin sa mga balita, ito ba ay original? Ito ba ay siya mismo ang nakakita? Siya mismo baga ang sumulat niyan? Niyang balita na yan? Okay, so titingnan natin yan. O ito ay naikwento lamang sa kanya. So, ang mga halimbawa ng primarya at sekundaryang sanggunian ay makikita sa iba't ibang anyo. Katulad ng nakasulat. Okay? Nakasulat, visual, pasalita, napapanood, nalalarawan, o digital. Yung mga chat, yung mga post natin sa Facebook, digital, yan ay primarya. Okay? So, sana ay nakatulong kahit kaunti. Sana ay may natutunan kayo kahit kaunti. Okay? So, kung mahilig kayo sa mga ganitong topic, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell button para laging updated sa mga videos na aking i-upload. Okay? So, yung mga estudyante na nakapanood nito, ano ang pagkakaiba ng primarya at sekundaryang sanggunian? So, comment down below at baka manalo kang load. Baka ikaw yung mabunot ko at manalo ka ng load. So, mahalaga ang load. Ngayong pasukan na dahil sa may mga research na kayo at gagamitin ninyo yan sa inyong pag-aaral. Okay, yun lang at maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayo lagi. Thank you so much!